Okay, so dito tayo ngayon sa another example. So another example natin uli na binary number and then the other one is the decimal number. Okay, pagpasensyahan nyo na yung sulat kasi ang hirap mag-ano. Okay, so another example that we have here is 1010. Okay, ang layo pala ng ano ko. Yan. So paano siya isosolve? Ganun pa rin. So we have 0. Ayan. So 0 times, naku, hirap pa. Wait lang. 0 times 2 raised to 0. Yan. And then, ito naman siya. 1 times 2 raised to 1. Okay, next we have 0 times 2 raised to 2. Ayan. At syempre, yung pinakauli, 1 times 2 raised to 3. Ayan. So, 0 times 2 raised to 0, ang sagot po natin syempre ay 0. So, bakit 0? Syempre, any number, basta minultiply natin sa 0, ang sagot ay 0. Diba? So, kahit anong number pa yan. Diba? 0 times 1 million, 0 pa rin ang sagot. Okay? O, eto, 1 times 2 raised to 1. So, ang sagot dyan ay 2. O, ito uli, yung pangatlo. O, dahil 0 ito, automatic, ang sagot ay 0. O, ito, 1 times 2 raised to 3. Ang sagot ay 8. Ay, then i-add natin, 0 plus 2 plus 0 plus 8. Ang sagot ay 10. So, ang 1010, ang sagot dyan, o ang decimal number niya ay 10. Okay? So, okay na po. Ayan. So, paki-screenshot po muna yung ano natin, ano, yung sample na yan. Okay? Para at least may copy kayo. Okay? Send ko na rin sa GC. Yan, in case. Yan, okay. So, next example. Yan, sample pa rin tayo. Let's say for example, we do have 1, 1, 0, 1. Ayan, di ko na ilalagay ha. Basta dito ay binary number. So, dito sa kabila ay decimal number. Okay, so same procedure pa rin. 1 times 2 raised to 0. Ang sagot ay 1. So, 0 times 2 raised to 1. Ang sagot ay 0. Kasi 0 siya eh. And then next we have 1 times 2 raised to 2. Ang sagot ay 4. At syempre, pinakahuli, we do have 1 times 2 raised to 3. Ang sagot naman dyan ay 8. So, 1 plus 0 plus 4 plus 8, the correct answer is 13. Yan. So, tama po ba? Yan. So, ibig sabihin, ang 1101 ay 13. Okay? Yan. So, ganun lang po siya. Ngayon, for our last example. Yan, last example natin. Okay, so tatasan ko yung number. Total, kakayanin nyo naman tayo. So, 1, 1, 1, 1, 1. Ayan. So, 5 1. Ayan. So, ano kaya ang equivalent decimal number niya kapag ka 5 1? Okay, so let's try. Ayan. So, 1 times 2 raised to 0. Okay, and then 1 times 2 raised to 1. Okay, so ito pangatlo. Ayan. Kung bakit ko siya nilalagyan ng line, ibig sabihin niyan ay para di kayo malito, no? Baka mamaya sumobra kayo sa pag-compute. Mali pa rin yung sagot. Okay, magkakamali ng sagot. Okay, 1 times 2 raised to 2. O, yun siya. Okay. Then ito, 1 times 2 raised to 3. Yan, equals. And then ito, pinakahuli. Ibig sabihin, pag na-reach natin yung dulo, o doon lang, hanggang doon lang tayo mag-compute. Okay, so 1 times 2 raised to 4. Okay, baka naman po pwedeng i-open yung mic. O, 1 times 2 guys, raised to 0. 1. 1 times 2 raised to 1. Ang sagot ay
2. 1 times 2 raised to 2, ang sagot ay 4. 1 times 2 raised to 3, ang sagot ay 8. Oh, at ang pinakauli, 1 times 2 raised to 4. Ano ang 1 times 2 raised to 4? Yan, okay. So ito po ay 16. So pag inad natin siya, 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, ang sagot ay, anong sagot? Okay, so 31. O, salamat sa nag-response. Okay, so yan lang siya guys. Okay, lalagyan ko lang siya ng double rule. Sabihin niyan yung final answer natin. Yan, okay? So, ang 11111 o ang limang 1 ay equivalent niyan sa decimal number ay 31. Okay? O kung may mga tanong, halimbawa, pagka nagsosolve tayo, laging ang unang exponent o ang unang number sa taas lagi ay 0. Okay? Never tayo magsisimula ng 1. Kasi the moment na nilagay natin yung 1 times 2 raised to 1, imbis na 0, automatic magkakamali tayo ng sagot. Okay? Ayan. So, dyan tayo nagtatapos sa conversion of binary to decimal. Okay? So, isisend ko rin to sa inyo, ni-record ko na para sure. Para ihintayin nyo na lang yung isosolve nyo maya-maya. Okay? Ayan. So, pwede na tayo uling mag-leave sa GC.